Samba sa ating halina't sambahin natin ang pangalan niya. Tagumpay niya, sa kanya ka umasa, sa kanya ka magtiwala. Ikaw ang mundo, dakila siya. Halina't sambahin natin ang pangalan niya. Ipagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa kanya ka umasa, sa kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, dakila siya. Wala siyang katulad kung magmahal. Hindi nababago kailan pa man. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasang tutunan. Halina't sambay natin. Halina't sambahin natin ang pangalan niya. Ipagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa kanya ka umasa, sa kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, dakila siya. Wala siyang katulad kung magmahal. Hindi nababago kailan pa man. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasang tutunan. Halina't sambahin. Halina't sambahin natin ang pangalan niya. Ipagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa kanya ka umasa, sa kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, dakila siya. Wala siyang katulad kung magmahal. Hindi nababago kailan pa man. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasang tutulungan. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad kung magmahal. Hindi nababago kailan pa man. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasang tutulungan. Ika'y makaasang tutulungan. Ika'y makaasang tutulungan. Praise God. Tuloy po natin papurihan, sambahin ang kanyang dakilang pangalan. Purihin ang iyong pangalan. Awitan ng may kadakilan. Ikaw ang Diyos na aming sanunitan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman.
gabay sa dalangin aawin. Kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan lang may kadakilan. Ikaw ang Diyos na aming kanluran. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay ang buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawin. Kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawin. Kadakilaan mo sa amin. Minsan pa sa'yo'y alay. Sa'yo'y alay ang buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon, aming Ama. Nagpapasalamat po kami muli sa pagkakataong itong kami po ay muli ay nakatipon sa lugar na ito. Salamat sa biyaya po ng buhay, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa magdaraw naming pamamahinga. Salamat din sa pagkakataong muli namin marinig ang tinig sa umaga pong ito, Panginoon, sa magitan ng iyong mga salita at hiling namin, Panginoon, na kami po ay patuloy po niyong pagintapatin, Panginoon. Kung meron man po kami bahay dungis, kasalanan naman Diyos na aming pong mga nagawa, ay humingi po kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, buong puso po kami nagpapakumbaba at patuloy namin kinikilala ang aming abang kalagayan, Panginoon. At ayamos sa umagang ito ay aming hilingin, Panginoon, ang iyong patnubay sa amin, Panginoon, habang kami nakikinig ng iyong mga salita. Ihanda po ninyo ang aming puso na pagtatamnan ng binhini ito, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. At sa gayon ito ay patuloy na gumawa ng pagbabago sa aming panloob hanggang sa panlabas po namin pagkatao, Panginoon. Salamat po at umaasa po kami ng iyong nakikisama ng iyong Santong Espiritu sa mga oras po ito. Paspasan po ninyo ang bawat isa po sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Okay. Ganda umaga ko sa inyong lahat. At namiss ko ito. Sa ilang panahon ay nagkasakit po tayo. No? At salamat sa Diyos at tayo po ay naka-recover, no? Sa atin ng mga pinagdaanan.
Okay? Ayos ko lang mo mag-share patungkol dito sa buhay po ni Daniel. Pinamagatan ko po itong test of character, no? At ayon sa maraming mga dalubhasa, no, ito ang pinakamahirap na pagsusulit, no, na maaaring ating pong pagdaanan. Higit daw po ito sa bar exams, no, o sa ano man licensure exam, no. Ang karakter ay sinusubok ito sa panahon ng kasaganahan, sa panahon ng kahirapan, sa panahon na ang ating kalagayan po ay nasa mababa o nasa mataas, no. At yapupro po yun sa ating buhay, no, kapag dumarating po itong mga ganitong sitwasyon sa buhay natin. O, kahit naman tayo ang tao ho ay skillful, no, napakagaling niya, napakatalas niya, napakarunong niya, marami siyang alam sa buhay, no, pero pagka yung karakter niya ay sira o bagsak, ang lahat ng yun ay nawawala di ba? Gaano man siya kaedukado, kapag yung karakter naman niya ay bulok, nabubulok na rin ho, naahawa sa pagkabulok na rin ho yung kanyang mga nalalaman. Okay? So dito sa buhay po ni Daniel, no, dito sa panahon na kung saan sila po ay napatapon po roon sa lugar ng Babylonia. Isang lugar na kung saan hindi ko niya pinangarap na mapunta po roon. Pero sa kadahilanan po na ang Israel, gaya rin ang tipan ng Diyos ng pamansa kanilang bayan, na kung sila ay patuloy na susunod, no, sa kanyang mga kautusan, no, at hindi sila babaling sa ibang mga Diyos, no, ay yung mga pagpapalaro ay tatanggapin ng kanyang bayan. Pero sa kabilang banda naman, kapag naman sila ay sumuway sa kanyang mga kautusan, hindi niya pinahalagahan yung mga prinsipyo ng Diyos, no, ay ito naman ang mga sumpang darating po sa kanilang bayan. At totohanan po yun, yung sinabi po ng Diyos, kung mababasa po natin sa kasaysayan po ng kanyang bayan, ay parang ups and downs, di po ba? Ang kanilang mga ginagawang mga kasalanan ay repetitious, no? At gayon pa man, no, ay ang Diyos pa rin ay Diyos ng tipan. Kaya po ano yung kanyang ipinagkatipan, no, paman sa kanilang nunong si Abraham, Isaac at Jacob, ay tuto pa rin po niya yun. Gayon pa man ay hindi man sumunod ng Israel o sumunod sa kalooban ng Diyos, ang tipan ng Diyos ay kanyang isa sa katuparan. Kaya tayo, magiging tayo, no? Sensitibo tayo sa mga nangyayari po sa bayan po ng Diyos, sapagkat may kinalaman ito hindi lang po sa kasaysayan sa nakaraan, sa kasalukuyan, kundi sa mga darating na mga panahon, no? Ay sa sentro din ng mga mahalagang mga pangyayari dito sa bayang Israel. Pero dito sa panahon ito yung sabi natin na nasakop po ng mga Babylonians, no? Ito po yung panahon ng tinatawag ng mga mag-aaral ng Biblia, yung times of the Gentiles, no? Yung panahon ng mga Hentil, no? Na kung saan ang bayan ng Diyos ay dinusabos dito pong mga makapangyarihang emparyo na ito na sumakop sa kanila. Ito na yung panahon ng Babylonian Empire, no? Sige, basahin ko po rito sa verse 1 ng chapter 1 ng Daniel. Sabi rito, ng ikatlong taon ng paghahari ni Haring Joachim sa Huda. So alam natin na na-divide dito, no, between the southern part and the northern part ng Israel, no? Yung northern, yung Israel na kumakatawan, and then the lower part, yung southern, ay yung pong Judah. Okay, particularly ang Judah ay nasakop dito pong hari ng Babylonia, no? At sabi rito, verse 2, pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilan sa mga kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nabukadnezar sa lupain ng Babylonia at nilagay ang kamangyaman sa templo ng kanyang mga Diyos. So, napakaliwanag naman, no, na itong bayang ito ay pagano, ibig sabihin sila ay mga idolaters, no? Sila ay sumasamba sa iba't ibang uri ng mga Diyos at Diyosa. Okay? Katunayan sa chapter 3, no? Itong si ang hari ay nagpagawa ng napakalaking rebulto, no? Para ito ay sambahin ng lahat ng kanyang mga nasasakupan. So, literally talagang sila po, dahil sila po ay paganong bansa, kaya ganun sila ang turing nila sa maraming mga Diyos na kanila pong sinasamba. Okay? So tayo ay ang
ang ating uri ng pagsambang ginagawa sa Diyos ay monotheism, no? Tayo ay monotheistic tayo. May sumasamba tayo, kumikilala tayo sa nag-iisang Diyos lamang. Amen. We believe in one God. Sabi nga ni Moses noon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Hear, O Israel, the Lord your God is one God." No? Yan, yun lang ho, yung Diyos na buhay na makita natin na sinasamba ng mga Hudyong ito. Okay? So dito naman sa verse 2 makita natin yung permissibly hinayaan ng Diyos, no, na masakop, no, ang Huda particularly na kung saan doon po namamayan ito pong sina Daniel, ilan sa mga kabataan na naipatapon po rito sa Babylonia. So pag sinabi natin permissive, ibig sabihin yun ay kagagawa ng tao. Okay? Pag sinabi natin perfect will, yun ay kagagawan ho ng Diyos. Amen. At yun ang dapat nating higit na pinapahalagaan sa buhay natin. Kaysa doon tayo po ay lumabag, sumuway sa kalooban ng Diyos, permissibly, hayaan na tayong maranasan yung bunga ng ating mga pagkakamali at pagkakasala. Okay? Kaya hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos kung bakit tayo pumisan, dinala tayo doon sa maaring kababaan ng buhay, maaring isipin natin kung baka mga yun ay dahilan sa atin mga kasalanan. Okay ho ba yun? Yan. So mahalaga na tingnan ho natin yung pagpahintulot na ito ng Diyos doon sa mga maranasan natin, yung consequences ng kanilang mga pagkakamali, dahil nga sila tumalikod sa kautusan ng Diyos eh. Yun ho kasi ang pagkakasala ng bayan ng Israel, no? Particularly ang mga Huda na ito, dahil sa di nila pagkilala, pagpapahalaga sa kautusan ng Diyos. Kaya pinasakop sila at pinaalipin ho sila sa ibang bayan. Kaya lahat ng ito ay dinala ng sabi ng hari sa lupain ng Babylonia at nilagay ang kabangyaman sa templo ng kanyang mga Diyos. Okay. So sabi rito, inutos ng hari kay Aspenas, nung sila po inaroroon na, ay ang pinakamataas na opisyal sa palasyo na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng mga hari. Kabilang po rito sina Daniel, no? At ilan sa mga angka ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan. So isipin mo natin, no, nasa gaan ng kanilang estado ng kabataan nung sila po ay maipatapon puro sa lugar na kailanman hindi nila pinangarap mapuntahan. No, kasi ginugulho nila sa mahabang panahon yung estado ng kanilang kabataan hanggang sa sila ay tumanda ho roon, no, sa ibang bayan. Isipin ho natin yun. Napakahirap po no, na dapat na ma-enjoy niya yung panahon na yon ng kanyang kabataan, ng kanyang kasigulan, pero nandoon ho sila bilang alipin, no? Hindi imbis na maging malaya, sila po ay naging alipin puro. Hindi dahil sila po ay nagkasala, di po ba? Nadamay na nga lang po sila dahil doon sa kasalanan ng ibang mga kanilang kababayan eh. Sapagkat sila naman ay talagang tapat sa Diyos, pero dahil sila ay sakop ng bayan ng Diyos na yon, ay kasama sila, di po ba, sa naging parusa. Alam niyo, minsan sa buhay din natin may mga ganyan, no? Hindi naman natin kasalanan kung bakit tayo nasadlak doon sa ganung uri ng kalagayan. Ano po, hindi dahil sa tayo po nagkasala, kundi yung kasalanan ng ibang tao eh. Totoo lang, di ba? Minsan ganun eh. Nadadami tayo, parang collateral damage tayo doon sa kasalanan na ginawa ho ng ibang tao. Di ba? Minsan ng ating mga anak, minsan ng ating mga kapwa, kaibigan, o mga kamag-anak. Di ba? Nadadami tayo dahil sa mga pagkakamaling nagawa ho nila. Okay po? Hindi mo naman maano dahil alam mo eh, mahal mo sa buhay, di po ba? Unang-una, dito sila mahal nila yung kanilang mga kababayan. Bagamat talaga maiinis sila dahil doon sa pagtataksil na ginawa ng mga ito, pero wala na ho sila magagawa. Kapag ang Diyos ang gumawa, no, yung kanyang soberenya ay mananaig pa rin sa ano't anumang sitwasyon ng buhay. Okay po? Okay, so ang plano ng hari ay turuan sila, palitan yung kanilang mga Jewish values, no? Yung kanilang kultura. At isigit sa lahat dito, makita natin ang pinaka-punong dulo nito ay palitan yung kanilang pananampalataya sa Diyos, no? Okay?
Although sila ay alipin po roon, pero sila naman ay merong magandang treatment, no? Ang binigay ho ng hari sa kanila. Kaya kabilang sila doon sa mga napili, nasala na ho ito, no? Doon na kabilang sila doon sa mga angkan ng mga maharlikan. Kaya mapalad na rin, may tuturing, no? Na hindi ho sila pinabayaan ng Diyos kahit na nga po sila ay alipin doon sa bansang pong iyon. Amen, no? Ganyan naman ho talaga ang Diyos, no? Kahit tayo hindi tayo naging collateral damage lang, no? Ay kapag ang Diyos ay kasama natin, hindi niya tayo pababayaan. Kahit si Jose, di ba? Marami tayong mababasa doon sa mga pangyayari sa buhay ni Jose. Kahit siya ay nung mabilang po siya, nandoon siya sa balon, di ba? Nandoon siya sa bahay ni Potiphar. Hanggang doon sa mga dulo, makikita natin na lagi natin meron tayong mababasa pong statement po roon ng Diyos. God was with Joseph, no? Ang Diyos ay sumakay Joseph. Ibig sabihin niya, pinabayaan ng si Joseph eh. Kahit na nandoon siya sa panahon na nagdaranas siya ng mga paghihirap, kahit sa panahon na siya po ay na-reinstate na doon sa kanyang kalagayan, di ba? Mataas sa kalagayan, ay hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? At ganyan din naman ang pangako ng Diyos sa atin, no? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ako'y kasama niyo hanggang sa dulo ng daigdig. Ang kailangan lang ho natin talaga ay paglubos na magtiwala sa Kanya, ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating kalagayan, tayo may nasa baba o nasa taas, no? Huwag nawang masubok ang ating karakter sa panahon na yon ng ating buhay. Amen. Kaya si Daniel, no, palitan man ng mga kaldeyong ito, ang mga kanilang mga pinapahalagahan, ang kanilang mga prinsipyo, ang kanilang lifestyle, no? Pero hindi na bago yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen. And that's the test of character. Di ba? Yan ho ang natin ang ating higit na dapat na ipinapakita to make a difference in this world, di po ba? Na makita sa buhay natin yung uri ng karakter na dapat makita ho sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Okay po? Yan. So, ganyan ang inuutos ng hari na sila ay paglaanan ng pagkain at alak araw-araw. Tingnan niyo po yun, no? Syempre, pagkahari ka, laging pista ho yan. Di ba? Laging pista ho, araw-araw. Sagana sa lahat ng uri ng pagkain. Alam ni Daniel, yung kautusan patungkol doon sa bilang Hudyo, yung kanilang kautusan doon sa dietary law. May mga pagkain dapat kainin at may mga pagkain hindi dapat kainin. Mostly dito dahil sila ay pagans, ay kadalasan yung pong kanilang kinakain ay inihahandog nila yon doon sa kanilang mga sinasambang mga Diyos-Diyosan. Ganun sila di ba? At alam ni Daniel, no, na hindi dapat kumain ng ganung mga bagay. Masama po yun, di ba? Mga utyan, marami pong mga kautusan ho yan. Katulad nga nito, sa uri ng pagkain, may tinatawag silang dietary law. Meron din tinatawag na sanitary law. Di po ba? Yung mga babaeng may regla, hindi sumasama doon sa mga kapulungan yan. Hindi hiwawalay ho yan. Yung mga taong may ketong, di po ba? Hindi yan. Inihiwalay ho nila yon. Amen, no? So, meron din sila yung tinatawag na ceremonial law. Di po ba? Yung uri ng hayop na kailangan ihandog ng isang Hudyo para sa kanilang kasalanan. Di ba? At kung ikaw ay mahirap, di ba? Katulad nila Maria at ni Jose, mahirap lang din ho sila. Di ba? Kaya bato-bato ang kanilang uri ng hayop na inahandog nila. Pero yung ibang mga mayayaman, may kayang bumili ng mga diperberang mga hayop para sa kanilang personal kasalanan, ay yun ang kanilang nabibili. Pero hindi nangangahulugan, hindi ino-honor ng Diyos yung kanong uri ng paghahandog. Amen. Noong mga panahon na yun, noong panahon kautusan. Pero alam natin, yung paghahandog na yun ay tinapos na ho ni Kristo. Nung siya po ay maghandog ng kanyang buhay, sapagkat ang siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amin po ba ron? Amen. Okay? Kaya nga sinabi ni Kristo, it is finished, no? Mission accomplished. Yung handog, wala nang handog pang tatanggapin ng Diyos, liban doon sa naihandog na. Sino po yun? Si Kristo. Amen. Amen. Okay? Part pa rin, nandito pa tayo sa Old Testament. Pero alam ni Daniel kung saan siya tatayo. Di ba?
kung saan siya titindig. At ganyan din dapat tayo mga Kristiyano. Dapat tumatayo tayo, hindi lang natin alam yung katotohanan, kundi namumuhay tayo ayon sa katotohanan. Tinatayuan natin kung ano yung totoo, kung ano yung matuwid, regardless na hindi ito sinusunod ng iba. Dapat ganun tayo. Test of character. Amen. Okay? Amen. Okay. Amen. So, yun ang kailangan natin, no, bilang mga Kristiyano. Make a difference in this world, di po ba? Sa pamagitan ng mga pagtayo natin, kung ano yung totoo, kung ano yung katwiran, o, lalo na kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Kaya dito, makita natin, isa sa mga bagay na mahalaga o factor na mahalaga na ginawa po ni Daniel, ay sumunod siya doon sa tinatawag nating inner conviction. Okay? Sabi dito sa verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya dungisan ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagkain at alak na galing sa hari. Tingnan niyo po yun. Amen. Amen. Dapat tayo rin, di ba? Sa ito tayo paranda sa ating isip, sa salita, sa ating mga gawa, sa ating pamumuhay, mahalaga na lagi nating tinitimbang, no? Kung ano po yung matuwid. Amen. Di po ba? Na matuwid na isipin, sabihin, at gayon din ay gawin. Di po ba? Yun yung sinasabi natin, susunod tayo doon sa yung inner conviction na yon. Ang conviction, ay yung pong, kung ano yung tama, tatayo tayo doon. Ha? Kung ano yung matuwid, yun ang gagawin natin. Regardless na may magagalit sa atin. Talagang ganun eh. Di ba? Tayo, kung ano yung tama, yun gagawin natin. Minsan, sa pagtanggi natin sa mali, ang consequences niyan, kakantsawan tayo. Hindi na ako umiinom eh. Kristiyano na ako eh. Di ba? Parang gano'n, sisimula eh. Di ba? Ang dating sa atin uusigin tayo. Di po ba? So, sa sabi naman ni Pedro, ay maging handa tayo sa pagtitiis. Dahil daw yung mga nagtitiis ng hirap na ito, sa buhay na ito, ay yun ang mga taong tumalikod na sa kanilang mga kasalanan. No? At ang kanyang ginagawa at pinakamimiti sa buhay, ay yung gawin yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Nakuha niyo po yun? Amen. Siguro, yung lifestyle natin dati, ganon, di po ba? Pero makilala natin si Kristo, dikta tayo roon sa conviction na yun, kung ano yung tama. At naniniwala ako yung Banal Espiritu ang siyang nagko-convict sa atin patungkol sa kung ano yung tama at mali. Di po ba? Kung ano yung kasinungalingan sa katotohanan. So, yun ang gawa ng Espiritu Santo sa buhay natin mga mananampalataya. Okay? So, yung inner conviction, yung pagpapasakop doon sa Espiritu Santo na yun, di ba? Para hubugin tayo tungo roon sa karakter ni Kristo. Di po ba? Kaya ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kabaitan, kabutihan. Di ba? Walang batas na magbabawal na gumawa ng mga bagay na ito. Amen? Okay? So, yun ang mahalaga kasi. Para kay Daniel, ano ba ang mahalaga? Di ba? Yung sundin ng kautusan ng Diyos, kahit merong masamang kapalit, maaring masamang panganib na kapalit, o lang siya, makikipagkompromiso na lang siya. Total, malayo naman yung templo. Malayo naman ang Diyos. Wala naman ako doon sa piling ng aking mga kababayan. Di ba? Alam nyo, may nakakakita man o wala, sundin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi nakikita niya tayo eh. Saan man tayo? Di ba? Problema sa atin, ano? Parang if you cannot beat them, join them. Di po ba? Di ba? Minsan lang naman eh. Di ba? Alam nyo, kahit minsan, pakikipagkompromiso pa rin yun sa mali, sa masama. Amin po ba? At hindi ho natin dapat gawin yon bilang isang Kristiyano. Okay? At alam ni Daniel yun eh. Hindi ako dapat kumain nito. Kasi magiging marumi ako ayon sa kautusan, aming mga Hudyo, with regards doon sa dietary law, na yung mga pagkain na dapat kainin at yung mga pagkain hindi niya dapat kainin. At alam niya, itong mga pagkain ito ay mga tinuturing nilang marumi, no? At hindi dapat kainin. Ang pagkain ito ay nangangahulugan na pakikipagkompromiso. Okay po? Itinataya natin yung katwiran doon sa kasalanan. Amen po? Okay?
So, yung inner conviction, sa tingin nyo, yung decision yan eh. Personal mo yung decision, di po ba? Sabi rito, ipinasya ni Daniel na huwag man lamang tikman. Tingin nyo po yun? Ni tikman ay hindi umano sa kanya. Kahit katakam-takam. Di po ba? Kahit syempre bilang makalaman, talagang minsan na ano, lalo na tayo, meron tayong mga pinagdaanan, no? Dinaanan natin yung mga ganung uri ng lifestyle natin nung araw. Di ba? Tayo, mga electrician dito, di ba? Mga electrician tayo dito. Siba sa atin siguro, mga drug addict pa rito. Di ba? So, ano mga bisyo sa buhay, pinagdaanan natin yan eh. Ngayon, nung ikay mag-ibanan ng palataya, nandoon na mas mahigpit yung tukso eh. Kaya nga lamang, dahil sa tayo napalaya na sa pagkakaalipin ng kasalanan, hindi na tayo sunod-sunuran. Yun ang difference nun eh. Hindi na tayo nagiging sunod-sunuran. Sabi, alipin ka ng iyong mga sinusunod. Di ba? Kaya ang tao alipin ng kasalanan, sinusunod niya kung ano yung dikta ng kasalanan sa kanya. Pero nung tayo nag-imana ng palataya, pinalaya na tayo ni Kristo roon. Amen! Okay? Tingnan niyo po pinalaya na tayo ni Kristo roon. Malaya na tayo. Amen? Pero yung desisyon natin, nasa sa atin pa rin. Kaya dapat, lagi nating sinusuko yung ating kalooban, ating mga desisyon sa Diyos. Lord, let thy will be done. Hindi ang kalooban ko. Hindi ang ninanasa ko, kundi yung ninanasa mo. Amen? Amen. Yan, dapat para lalubusan tayo makalaya doon. Di ba? Kasi pagka minsan naitikman, parang yan eh, ang tendency ng kaaway, ibalik tayo sa dati nating lifestyle, di ba? Ang Christianity sa lifestyle ho yan eh. Araw-araw na puuri ng pamumuhay. Tama po? Amen. Kaya mabuhay tayo na matuwid, mamuhay tayo ayon sa katwiran, prinsipyo, batas ng kaharian ng Diyos. Yun ang ating sundin. That's the inner conviction. Amen po ba? We have to decide, no? Okay? O, si Daniel, sabi niya rito, ipinasya na Daniel na huwag man lamang tikman ang mga bagay na yun. Dahil alam niya, marumi yun. Kasalanan ng gawin yun. Okay po? Yan. Okay, pangalawa, nagkaroon siya ng wise approach, no? And nagpapakilala yon ng wisdom. Tingin niyo po para hindi malagay sa balag ng alanganin, ito pong si Aspena. Kasi kung iutos ng hari yun eh. Pag hindi inasunod, nung inutusan nung hari, yung yun, malalagay siya sa balag ng alanganin. Ito pong si Aspenas. Tama po ba yun? Kasi ang utos ng ari, hindi dapat mabali. Amen po ba? Amen. Kaya pagka sinuway mo yun, pwede kang papugutan ng ulo nun. Ganon. Ang system ng mga panahon na yun. Amen. Kaya nangangamba itong si Aspenas. Nung dumapit si Daniel, yun yung isang pag-akto ng karunungan. Amen. Kung ano yung alam niyang tama na matuwid na gawin, sa kanyang pakikitungo una sa Diyos, sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa, nagpapakita yun ng tinatawag po nating karunungan, wisdom. That's wisdom. Amen po ba? Dahil alam niya na ang Diyos ang may control ng lahat ng mga nangyayari. Okay po? Yan. Makikita naman talaga natin dito ang Diyos ang siyang direktor ng lahat ng nangyayari. Nung pa man pinahintulutan. Yung sabihin, ang Diyos ang nagpahintulot noon. Di ba? Bandang huli, pinahintulot ng Diyos pa rin na sila'y magkaroon ng mas maraming mga kaalaman. Dahil yun ang Di ba? Kung tutuusin, parang yung values nila pati yung mga worldly literature, di po ba? Pinayaan ng Diyos na sila ay matuto ng iba't ibang uri ng kaalaman. Di ba? Yan man ay sa astrology. Yan man ay sa psychology. Di po ba? Yun ang mga pinag-aralan doon. Mathematics, di po ba? Tuturuan sila Di po ba? Ng lahat ng mga subject. No? Kaya nga makita natin dito, yung mga bagay na yon, pinahintulutan ng Diyos para magdagdag ng kanilang kaalaman. Amen. Amen. Yan. So, minarapat ang Diyos na sila ay matuto rin. Yung pinakamahirap, yung wika ng Kaldeo. Pati yung kanilang mga wika. Pati yung pangalan nila pinalitan Di po ba? Ng pangalang Kaldeo. O si Daniel, ano ang Kaldean name niya? Belteshazzar. Yung si Belshazzar, di po ba? Pinalitan
Ang kagandahan nun sa kanila, palitan man nila yung mga maaring nga kanyang pero hindi nila mapapalitan yung kanilang pananampalataya. Okay po? Yan, saan tayo ganun din, no? No, ang mundong ito, pili tayong hinuhubog para tayo ay maging makasanglibutan. Amen po ba? Makamundo. Yan hinuhubog sa atin ang mundo eh. Ano bang gusto natin humubog sa atin? Ang mundo o si Kristo? Dapat si Kristo. Amen po ba? Ang mag-mold sa atin, humubog sa ating buhay. Okay? At yun ay mangyayari lamang kung submissive tayo. Amen po ba? Kung mapagpasakop tayo. Amen. Minsan totoo naman yun eh. Minsan yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos, nagtatalo yan eh. Totoo lang. Di ba? Yan doon pa rin yung likas natin eh. Gusto ng laman natin ganito. Pero yung gusto ng Espiritu ay ganito. Di ba? So, decision mo yan kung saan ka susunod. Tama mo ba yun? Nasa sa iyo yun. O, kung sabi, ang nagsisikap sa mga bagay ukos sa laman, aani siya ng kamatayan. Kasi yung ultimately, ng destinasyon nun eh. Pero yung naghahasik atungkol sa Espiritu, ay aani ng kapayapaan at buhay. Amen. Saan pa tayo? Di ba? Kaya nga si Kristo sinabi niya, pagsikapan ninyo na pumasok doon sa makipot na pintuan, hindi doon sa malapat kasi yun ang dinaraanan ng marami. Di po ba? Kasi yung gusto ng tao maging malaya sa anumang bagay. Gawin niya kung ano yung gusto niyang gawin. Yun ang sasanlibutan yun ang malawak na daan. Pero yung dulo nun, kamatayan. Di po ba? Amen. Pero yung makipot, konti lang. Kumpara tayo doon sa mga taong iba yung ginagawa, kesa doon sa ginagawa natin ngayon. Amen po ba? Totoo ba? Totoo po yan. Doon sa makalupang mga hangarin, sa makalupang gawain. Ito yung makalangit na gawain. Amen po ba? Layunin natin ay yung pagbigay lugod tayo sa Diyos. Ilan tayo kukumpara doon sa mundo. Kaya nga pagsikapan natin. Amen. At itong ginagawa natin, isang pagsisikap na nagpipumili tayo makapasok doon sa makipot na pintuan. Regardless doon sa isasantabi natin ating kalooban, no? Magpapahalaga tayo sa ating mga panahon, sa ating oras dito. Di ba? Kung ikay sa sanlibutan, ang mga ganitong gawain walang halaga. Amin po ba? Ganyan naman tayo dati. Di po ba? At tayo na rin makapagpapatunay na sasabihin natin, yung mga gumagawa ng ito dati na nakikita natin, walang saysay sa oras natin dito. Ano mangyayari sa inyo dyan? Amen? Pero kung tayo rin naging Kristiyano, di ba? Yung mga bagay na hindi natin dati pinapahalagan, ngayon pinapahalagaan na natin. Purihin ang Panginoon. Amen? At hindi natin dapat pagsisihan yun. Kasi mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga gumagawa ng mga bagay na may kinalaman sa karya ng Diyos, ang hindi yung masasayang, hindi yung mawawala ng kabuluhan. Amen? Mapaparang sa sanlibutan, pero yung gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakilan pa man. O, pwede ba natin palakpakan si Lord? Ayan, maraming maganda. So, yung pangalawa, bukod doon sa number 1, yung inner conviction, yung wise approach niya. Ginano niya si Aspenas, no? Pinag-usap niya na, itas sila ng 10 days, gulay na lamang ang ipakain sa kanila. Okay? Mas masustansya. Amen. Tayo purihin ng Panginoon. Amen. So, ayun ang naging dealing niya. Para hindi malagay si Aspenas sa balag ng alanganin, sa harapan ng hari, ito yung pagpapakita ng wisdom niya. Kung ano yung dapat gawin. Amen po ba? Amen. Mabuting gawin para sa kapakanan. Hindi niya inilala yung sarili niya. Di po ba? Kundi yung budhi ng kapwa niya, yung kapakanan ng kapwa. That's wisdom. Di po ba? Sa akin, kung ano siya, di ba? Ano pakialam ko sa kanya kung parusahan siya ng hari dahil sa aming pagsuway? Di ba? Hindi yung ganun Amen po? Alam ni Aspenas yun na kapag pinagbigyan sila, maaring managot siya sa hari. Di ba? Dahil isipin ng hari, pinababayaan mo siya, sinusuway mo yung utos niya na ang pagkaihanda sa kanila, kung ano yung nakahanda dito sa hapag ng hari. Okay po?
And that's wisdom. Ganun din tayo. Ano po, minsan, tayo nawawala yung pagkamakasarili natin. Pagka iniisip natin yung kapakanan ng ating kapwa, yung damdamin ng ating kapwa, yung budi ng ating kapwa. Di ba? Kaya nga sabi ni Paul doon sa mga taga-Korinto, huwag ang pasariling budi lamang ang yung pakaisipin, yung budi ng yung kapwa, yan na nakakakita sa inyong mga ginagawa. Tama ba na kumain ng mga pagkaing inhandog sa Diyos-Diyosan? Alam niyang mali. Bilang isang Kristiyano, hindi ka na dapat na kumakain ng ganito nuturing na marumi. Amen po ba? Pero lahat ng pagkain, nilinis na ng Diyos. Pero kung walang bumabagabag sa iyong budi, pwede ka kumain doon, kahit Kristiyano ka, na alam mo, kumakain ka noon dahil inihandog yun sa kanilang patron. Di po ba? Tayo, kumakain tayo sa piyesta, di po ba? Pero kung may makakita sa atin na isang mananampalataya na mahina pa sa pananampalataya at makita tayong gumagawa ng, si pastor kumakain? Di ba masama yun? Di ba? Naku yun, nababagabag yung budi niya. So sabi ni Paul, para hindi mabagabag yung kanyang budi, kahit sa iyo, hindi ka na binabagabag ng iyong budi kasi alam mo na yun ay pagkain ipinanalangin mo at nilinis na ng Diyos. Walang babagabag sa budi mo, hindi magiging kasalanan yun. Pero para sa kapwa mo, kaya sabi ni Paul, wag ng sariling budi, malaya tayong gawin ng bagay, pero hindi lahat ay nakakabuti. Amin po ba? Tingnan natin, baka makamatisod sila sa ginagawa natin yon. Pero sa atin, baliwala yun. Pero kung yun naman ay ikatitisod ng ating kapwa, huwag natin gawin. Huwag nalang kumain. Nakuha niyo po, yun ang ibig sabihin ni Paul. Amen. Pero dito, ibang issue na ito talaga Alam ni Daniel na masama po yun. Kaya lang dahil dito kay Aspenas, para hindi siya malagay sa balagang halanganin, kinausap niya ito. Wise approach. Amen. Amen. Initin niya na kung paano na yung pagkain na lamang ng gulay, ang kanilang ihanda para sa kanila. Okay? At sabi nga ni Aspenas, natatakot lamang akong gagawin sa akin ng mahal na hari na naglaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang kabataan na kasing edad ninyo. Tiyak na papupugutan niya ako ng ulo. Buhay ang kapalit. Amen po ba? Kahit tayo si Espenas, talagang mag-iisip po tayo. Di po ba? Sa pagbibigay ko kay Daniel, pagbigay ng ganung pahintulot, ako naman na mananagot. Di po ba? Ayan. Pero sabi ni Daniel, ito yung dahil dito lumapit si Daniel sa bantay na pinakatitiwalaan ni Aspenas na mangangalaga sa kanya tatlo niyang kaibigan. Sina Sadrach, Mesach at Abednego. Pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Tingin niyo po test us for 10 days. Tingin niyo po gulay lamang at tubig ay bigay niyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gagawin niyo sa amin ang nararapat. Okay, parang ganun, So, taking risk, di po ba? Ang pagsunod sa kalooban ni Diyos, minsan, taking risk, di po ba? May pagsasapalaran. Okay po ba? Minsan, buhay nakataya. Ito, buhay nakataya sa kanila Di po ba? So, sinasabi nga ni Jesus, di po ba? Huwag yung katakutan, yung pumapatay ng katawan, pero hindi kaya magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Ang higit nating katakutan ay yung kayang pumatay ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno. Walang iba kundi ang Diyos. Amen. Amen. Ayan. Minsan, dadating tayo doon sa uri ng pangarib dahil sa ating pananampalataya. Mabuti na nga lang kasi malaya tayo rito sa Pilipinas Meron tayong freedom of religion, di po ba? Malaya tayong pumili ng anumang pananampalataya ang gugustuhin natin. Amen. Okay. Pero salamat, napunta tayo sa tama. Di ba? Kasi pinili natin kung ano po yung tama. Amen po ba? Amen. Yan. Okay, at sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. At pagkalipas ng 10 araw, nakita nilang mas malusog, mas malalakas sila kaysa sa kasing edad nilang pinapakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang binigay sa kanila sa halip ng pagkain at inumin galing po sa hari. Okay. Pangatlo, yung divine assistance. Yung banal na pag-assiste ng Diyos sa kanila. Amen. Sa dapat gawin, and later on, nakita natin, yung resulta
ano po, much better. Okay? Amen! So, ang buhay ba kay Kristo ay much better kaysa doon sa buhay natin dati? Napakalaki ng pagkakaiba. Diba? Kahit dumadaan tayo sa pagsubok, dati pag dumadaan tayo sa pagsubok, ibang naisip natin eh. Ha? Much better. Amen po ba? Yun na. Makikita natin yung resulta, makikita natin, maging sa pinakaloob natin, yun ang higit ang ano ng Diyos sa atin. Yung karakter natin. Okay? Kaya test of character pa rin yan. Amen po ba sa atin? At makikita natin, yung patnubay ng Diyos sa kanila ay hindi ho nawala. Habang sumusunod tayo doon sa direksyon ng Diyos, tiyak. No? Di ba? Sabi, don't be afraid for the Lord will go before you. Amen po ba? Amen. No, kahit yung mga Israelita, di po ba? Paano nila nadama yung pakikisama ng Diyos, yung divine assistance ng Diyos? Yung pillar of fire, di po ba? Ting gabi, nagsisilbi nilang liwanag yon. No? Protection nila yon laban doon sa maaring may lumusob sa kanila. Okay? Sa mga mabubangis na hayop. Amen. O pillar of cloud sa umaga, di ba? Nagsisilbi, nakita natin yung presensya ng Diyos ay kasama nila. Amen. Di po ba? So, ganun din tayo sa buhay natin. Although ang paglalakbay natin, medyo masalimuot sa buhay natin, sa journey natin dito sa sanlibutan. Talagang napakahirap. In this world, we will have tribulation. Amen po ba? Hirap. Isa talagang hirap. Sabi ni Moses sa kanyang awit, ang buhay ng tao, sakbibi ng dusa at hirap dito sa mundong ito. And later on, kamatayan lang ating kahantungan ng tao. Amen. Magpakahirap ka man, sa dulo nun, iiwanan din natin. Pag tayo ho'y namatay. Amen. Okay? So, kung doon lang ating pananaw, at hindi doon sa mataas na ating pananaw, ay nako, tulad ng iba, malulugmok lang tayo. Okay? Tama po? Pero dahil meron tayong maliwanag na pag-asa sa Panginoon, doon tayo tumahak sa direksyon na yun. Amen po ba? At alam namin, doon sa makipot na pintuan na yun, na alam natin yun ay patungo doon sa buhay. Okay? Sa lupang pangako ng Diyos na sa atin. Okay? Okay, ang lupang pangako ay larawan ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin ng Panginoon. Amen. Pero sinasabi rin sa Hebrews, ang pangakong ito ay hindi sa makalupa, kundi ang makalangit ang pangako ng Diyos sa atin, mga Kristiyano. Purihin ng Panginoon. Okay? Amen. So, make a difference, di po ba? Napakalaki ng difference. Kaya, yung pang 18, yung verse 18, sabi rito, pagkaraan ng 3 taon, itinakda ng hari ang pagsasanay sa kanila, at ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Napocadnezar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang. Tingnan po ha, that's the difference. Amen po ba? Much better. Amen. Kailan buhay nitong mga kabataan ito. Kinausap sila ng hari at nakita niya na mas. Okay. Kinausap niya sila ng hari at nakita niyang walang kapantay, sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias. Kaya't naging lingkod sila ng hari. Purihin ng Panginoon. Amen. So, much better position ang higit na binigay ho sa kanila. Okay? Bagamat, maaring yung pagte-training nila, yung pagsasanay nila sa loob ng 3 taon na yon ay naging mahigpit. Amen. Bawat araw, marahil, no? Ay survival ang kanilang nararanasan. Pero biyaya ng Diyos pa rin, no? Na sila ay nakapagtapos at naging pangunahin pa sa lahat ng kanilang mga kabatch. Purihin ng Panginoon. Amen. So, yun ang napakalaking pagkakaiba na dapat makita mo sa buhay natin. Yung malaking pagkakaibang nangyari dahil kay Kristo. Kami po ba ron? Yan. O, bato-bato sa langit, huwag mo kayo magagalit. Ano po? Ito'y para sa ating lahat. No? Yun ang layunin ng Diyos sa atin, to be like Christ. No? Christ-like character. Yun ang nubog natin. The pre-existent Christ, no, makikita natin na kumikilos sa buhay nitong sina Daniel at ang kanyang mga kasama. Hindi pa buhay si Kristo mo, hindi po ba? Hindi pa siya nagkakatawang tao. Pero naniniwala tayo, the pre-existent Christ na kumikilos din sa panahon nito ng mga lingkod ng Diyos dito sa Old Testament times. Purihin po ang Panginoon. Okay? Nakita ng hari ng lahat ng bagay, tinanong sa kanila, 10 ulit na mas mahuray. 10 times. Tingnan niyo po.
10 times na mas mahusay at magaling-galing sila kaysa sa lamangkero at mga engkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng pag-aari ni Cyrus the Great. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya, kumusta tayo? Okay? Yung pang-apat, yung unique distinction. Okay? So, una, yung inner conviction. Pangalawa, yung wise approach. Pangatlo, yung divine assistance. And yung unique distinction. May malaking pagkakaiba. O, kumusta ho tayo? May malaki po bang pagkakaiba na? Nung tayo magsimulang manampalataya kay Kristo? O, meron mo nakikitang pagbabago sa atin? Although tayo nasa proseso pa rin, ano po? Pero, ang mahalaga, merong pagbabagong, alam mo, sa sarili natin, na may nagbago. O, may mga pagbabagong kayang gawin ng tao, pero may mga pagbabagong hindi kayang gawin ng tao na Diyos lamang ang makapagbabago. Amen po ba? Amen. So, nawa ay napagpala tayo dito sa buhay ni Daniel, no? Ang kasaysayan ay nasulat para sa ikatututo natin. Kasi lumalakas din ang ating loob, kakaroon tayo ng pag-asa. Pagka binabasa natin yung mga scriptures, di po ba? Yung mga nangyayari sa buhay ng mga lingkod ng araw at paano natin na isa sa buhay sa atin sa kapanahon na ito. Okay? Tayo po yung manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa mabiyayang salita po ninyo ito, Panginoon. Bagamat ito'y natala sa matagal ng panahon, O Diyos. At ito po'y buhay pa rin, Panginoon, sa buhay ng iyong mga tinawag sa huling panahon ito, Panginoon. Kami, na sadyang iyo pong tinawag na ito, Panginoon, naniniwala kami na habang kami nasa mundong ito, tulungan po niyo kami na huwag namin ikompromiso yung aming pong pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ang iyong mga salita, yung katwiran, prinsipyo po ninyo, yung mga values po ninyo, Panginoon, ay huwag nawa namin ikompromiso, Panginoon, laban sa values ng sanlibutan, mga pinapahalagaan nito, yung interes ng sanlibutan, Panginoon, yung nakagawian, pamumuhay, uri ng pamumuhay sa sanlibutan, Panginoon. Sapagkat kami po ay umalis na roon, Panginoon. Tulad ng paglisan ng mga Israelita sa Egypt, Panginoon. Kami po ay gayon din, Panginoon. Pilisan na po namin yun, wala na po kami babalikan. Kaya Lord, tulungan po niyo kami, Panginoon. Alam po namin, sa ganang amin ay, kung wala po kayo, wala po kaming magagawa, Panginoon. Hindi kami makapapumunga ng sagana kung kami po ay huwalay po sa iyo, Panginoon. Piling namin, Panginoon, na patawarin mo kami sa aming mga pagkukulat, pagkakasala po sa iyo, Panginoon. Kung ang aming pagtatalagan sa iyo ng aming buhay ay karimpot lamang, konti lamang, Panginoon. Ngunit sa mga oras na ito, Panginoon, nais po namin lubos na ihandog ang aming mga katawang ito bilang handog na buhay, banal at nakalulugod po sa iyo, Panginoon. Yun po ang ipong hinahanap, Panginoon, sa mga tunay na sumasamba sa iyo, Panginoon. Huwag na ka rin kami, Panginoon, makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, kung dito pa rin po kami magpapadala sa agos ng sanlibutan, Panginoon, kami ay tatangayin ito patungo roon sa malawak na daan, Panginoon, na ang tungo noon sa dulo noon ay kamatayan, Panginoon. Tulungan po niyo kami na tumahak sa iyong direksyon, Panginoon. Kayo po ang maging ilaw ng aming pong paglakad sa buhay pananampalataya, Panginoon. Nang sa gayon, hindi po kami maparoon, hindi kami maligaw, hindi kami malihis ng landas, Panginoon, kundi kami po ay tunay na pumapatnubay po sa iyong banal na espiritu, Panginoon, patungo sa kapayapaang buhay at bigay sa lahat sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Tulungan lang po kami magtiis, ano man ang mga aring dadating pa sa amin. Tulungan mo kami manatiling tapat, Panginoon. O Diyos, mapanatili ang aming integridad, Panginoon. Sa kabila ng mga kompromiso, Panginoon, sa aming pong paligid, tulungan po niyo kami mapanatili po namin ang aming katapatan sa aming pananampalataya po sa iyo, sa aming pag-ibig po sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Salamat sa iyong pakikisama sa amin sa oras na ito, Panginoon. At muli, Panginoon, ikaw, kaibigan, na makaring nakapakinig ka ng mensahe pong ito, si Jesus ay namatay, alang-alang sa iyo at sa ating lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kung yan ang nais mo sa umagang ito, na ang buhay na walang hanggan, na siyang at alok sa bawat isang mananalig sa Kanya, ay sinabi niya sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Kung yan ang nais mo,
Ipanalangin mo ang panalangin itong personal. Sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala po sa iyo. Ito man ay sa aking mga sinalita, inisip at gayon din po sa aking pong mga nagawa, Panginoon. Patawarin mo po ako. Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, akin pong isinusukong lubos ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Gamitin po niyo ang aking buhay. Palayain po niyo ako, Panginoon. At patuloy po ninyo akong gamitin para sa iyong kaharian. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Thank you. So, okay, ito po si Pastor Rick. Ito yung mga kapatid natin. Ayan, hello, hello. Kaway-kaway, kaway-kaway. Ayan, ayan. Ito. Ayan. Ayun. Hindi ko na tanda. Saan ba? Ayaw. Eh, dito na lang. Ayan. Ayaw eh. Ano yung sinasabi mo? Ayan. Okay. Okay. Diyan pala kayo ha. Kanina pa kayo dyan? Ha? Okay. Prepare na tayo. Oh, dito nilagay ang aircon. Wala, saan dito na kayo? May tubig na mainit po doon sa ano.